Mula sa kilalang nuclear disaster zone na malapit sa Chernobyl, hanggang sa paraisong kagubatan ng Henry Ford sa Brazil, ating alamin ang mga kwento sa likod ng 6 sa pinakasikat na abandonadong bayan at nayon sa mundo. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Narito ang 6 na pinakakilalang abandonadong bayan at nayon sa mundo. Number 1. Pripyat, Ukraine. 1:23 AM noong ika-26 ng Abril taong 1986, isang sakuna ang naganap sa loob ng Reactor No. 4 sa Soviet nuclear power plant sa Chernobyl. Ang sumunod na pagsabog ay naglabas ng apoy at radioactive material na pumaitaas sa kalangitan sa ibabaw ng Pripyat, na isang kalapit na lungsod na itinayo, upang tirahan ng mga siyentipiko at manggagawa ng planta. Inabot ng 36 na oras bago inilikas ang 49,000 residente ng bayan, at marami sa kalaunan ay dumanas ng matinding epekto sa kalusugan, bilang resulta ng kanilang maikling pagkaka-expose sa pagsabog. Kalaunan ay tinataka ng mga awtoridad ng Union Soviet ang 18 milya na exclusion zone na nakapalibot sa Chernobyl, at iniwan ang Pripyat na isang abandonadong ghost town. Mula noon, ang lungsod ay humina sa loob ng halos 3 dekada bilang isang bangungot na alaala ng kalamidad. Ang mga gusali nito ay nabulok at bahagyang nakuha na ng kalikasan, at ang mga ligaw na hayop ay gumagala sa dating mataong mga apartment, sports complex at isang amusement park. Sa tanggapan ng koryo ng bayan, daan-daang liham mula noong 1986 ang nakatambak pa ring naghihintay na may padala sa koryo. Gayunpaman, ang level ng radiation sa Pripyat ay bumaba ng sapat sa mga nakaraang taon, upang payagan ang mga explorer sa lungsod, at mga dating residente na gumawa ng maikling pagbisita. Tinatansya ng mga siyentipiko na maaaring tumagal ng ilang siglo bago ang bayan ay muling ligtas para sa tirahan muli. Number 2. Oradour-sur-Glane, France. Noong hapon ng June 10, 1944, ang nayon ng Oradour-sur-Glane, ang pinangyarihan ng isa sa pinakakarumal-dumal na massacre sa mga sibilyang Pranses noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pinaniniwala ang isang gawa ng paghihiganti para sa inaakalang suporta ng bayan sa French resistance, isang detachment ng Nazi Waffen-SS, ang nag-ikot at pumatay sa 642 sa mga residente nito, at sinunog ang karamihan sa kanilang mga bahay at lupa. Ang mga kalalakihan ay dinala sa mga kamalig at pinagbabaril ng machine gun, at ang mga babae at mga bata ay ikinulong sa isang simbahan, at pinatay gamit ang mga pampasabog at incendiary grenade. Iilan lamang sa mga residente ang nakaligtas sa pamamagitan ng pagkukunwaring patay, at sa kalaunan ay tumakas sila sa kagubatan. Isang bagong Oradour-sur-Glane ang itinayo sa malapit pagkatapos ng digmaan, ngunit iniutos ng Pangulo ng France, na si Charles de Gaulle na ang mga nasunog na guho ng lumang bayan ay iniwang hindi ginalaw bilang isang monumento sa mga biktima. Nananatili pa rin ang harapan ng 12 brick building at mga nasunog na storefront, pati na rin ang mga libingan ng mga kalawang na kotse at bisikleta, nakakalat na mga makinang punahi, at hindi nagamit na mga riles ng tren. Ang site ay ginawa na ding isang museo, na nagtataglay ng koleksyon ng mga labi at mga alaala na nakuha mula sa mga durog na bato ng mga tao. Number 3. Isla ng Hashima, Japan. Ngayon, ang isla ng Hashima ay isang bakanteng labyrinth ng mga gumuhong konkreto, mga seawall, at mga abandonadong mga gusali, ngunit minsan ito ay isa sa mga lugar na may pinakamakapal na populasyon sa planeta. Ang maliit na isla sa baybayin ng Nagasaki ay unang tinirhan noong 1887 bilang isang kolonya ng pagmimina ng karbon. Nang maglaon, ay binili ito ng Mitsubishi, na tinayuan ng ilan sa mga unang multi-story, reinforced concrete building sa mundo upang tirahan ng lumulobong populasyon nito. Ang Hashima ay nanatiling pugad ng aktibidad sa sumunod na ilang dekada, lalo na noong ikalawang digmaang pandaigdig, nang pilitin ng mga Hapon ang libu-libong Koreano na trabahador at Chinese prisoners of war, na magtrabaho sa mga minahan nito. Pagsapit ng 1950s, ang 16 na acre na bato ay napuno ng may higit sa 5,200 residente.
Karamihan sa mga manggagawa ay nahihirapan na ang masikip na mga kondisyon ay hindi nakabubuhay sa mga residente, at ang lungsod ay agad na inabandona pagkatapos na magsara ang minahan noong 1974. 40 taon ang inabandona ang Hashima na isang sira-sirang guho ng mga gumuhong hagdanan at abandonadong mga apartment. Marami sa mga matataas na gusali nito ay napuno pa rin ng mga lumang telebisyon at iba pang mga relics, mula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, at ang dating punong-punong swimming pool, barbershop at silid-aralan ng paaralan ay bumabagsak na ngayon. Opisyal na binuksan ang isla sa mga turista noong 2009, at mula noon ay naging inspirasyon na ito para sa hideout ng kontrabida sa 2012 James Bond film na Skyfall. Number 4. Varosha, Cyprus. Noong unang bahagi ng 1970s, ang mga malinis na dalampasigan ng Varosha, Cyprus, ay nagsilbing isa sa mga pinakasikat na palaruan ng mga milyonaryo sa Mediterranean. Ipinagmamalaki ng suburb ang isang umuunlad na ekonomiya ng turismo, at ang mga kilalang tao tulad nina Elizabeth Taylor at Brigitte Bardot ay kilala na mahilig sa buhangin at araw sa mga high-class na beachfront na hotel nito. Pero nagbago ang lahat noong August 1974, nang salakayin ng Turkey ang Cyprus, at sakupin ang pangatlo sa hilagang bahagi nito, bilang tugon sa kudeta na pinamunuan ng nasyonalistang Griego. Ang 15,000 residente ng Varosha ay tumakas sa lungsod. Sa takot nila, iniwan ang kanilang mga mahahalagang bagay at kabuhayan. Inakala ng karamihan na babalik sila kapag tumigil na ang labanan, ngunit ang patuloy na pag-aaway sa politika ay nakita ang Varosha na nasayang lang dahil mahigpit na binabantayan, na siyang naging hadlang mula noon. Inilarawan ng ilang matatapang na explorer, na nakipagsapalaran sa no man's land, na ang resort bilang isang gumuguhong ghost town. Ang mga puno ay tumubo na sa mga sahig ng mga restoran at tahanan, at karamihan sa mga ari-arian ng mga dating residente ay ninakawan o nawasak na. Ang natitira ay nakatayo bilang isang nakakatakot na kapsula ng oras noong 1970s, kabilang ang mga bell-bottoms sa mga bintana ng tindahan, at mga 40 taong gulang na sasakyan, na nakaparada pa rin sa mga dealership ng kotse. Sa nakalipas na mga taon, ang mga Greek at Turkish Cypriots ay nagsagawa ng mga pag-uusap tungkol sa muling pagbubukas ng dating kanlungan ng mga jet-setters, ngunit tinatansya ng mga eksperto na aabutin ng $12 bilyon pataas upang gawing matitirahan muli ang mga sira-sirang gusali nito. Number 5. Bodie, California. Ang Bodie, California, ay opisyal na itinatag noong 1876, matapos ang mga minero ay nakatisod ng mayamang deposito ng ginto at pilak sa mga burol nito. Dumagsa ang mga mahilig sa ginto sa pamayanan, sa bilis na higit sa 2 na bawat araw noong huling bahagi ng dekada 1870, at ang populasyon nito sa kalaunan ay tumaas sa humigit kumulang 10,000 katao. Tulad ng karamihan sa mga umuusbong na bayan, tuluyang nasira ang Bodie Town. Noong 1880s, nalampasan nito ang kakaunting infrastruktura nito, at ang sunod-sunod na malupit at nakamamatay na taglamig, ay nakumbinsi ang marami sa mga prospector nito, na lumipat na lang sila sa mas kumikitang mga lugar. Ang populasyon ay lumiit hanggang sa 1940s, nang ang mga huling residente ay umalis. Simula noon, nakilala ang Bodie Town bilang isa sa mga well-preserved na ghost town sa bansa. Ang 200 ramshackle ng mga gusali nito ay pinananatili ng gobyerno, para hindi tuluyang masira at mabulok, at ang mga turista ay dumadagsa na sa lugar, upang tuklasin ang 1880s Methodist Church, salon at post office nito pati na rin ang mga guho ng isang nasunog na vault ng bangko. Number 6. Fordlandia, Brazil. Noong 1927, nagsimulang magtrabaho si Henry Ford sa Fordlandia, isang napakalaking plantasyon ng goma sa mga gubat sa tabi ng Tapajós River ng Brazil. Ang automotive magnate ay nangangailangan ng bayan bilang isang matatag na mapagkukunan ng goma para sa kanyang mga gulong at hose ng kotse, ngunit nakita din niya ang pakikipagsapalaran, bilang isang pagkakataon, upang dalhin o gumawa ng maliit na bayan sa Amazon rainforest. Dahil nag-iwan na siya ng marka o kilala na siya sa mga lungsod tulad ng Dearborn, Michigan, nagdisenyo siya ng kumpanyang bayan na kumpleto sa mga swimming pool, golf course,
suburban style na mga bahay na bungalow at lingguhang square dancing session. Sa kasamaang palad para sa Ford, ang kanyang eksperimento ay pumalpak sa simula pa lang. Ang mga puno ng goma ng Fordlandia ay naging biktima ng fungus na sira ang mga dahon na puno, at ang mga empleyado nito ay nagalit sa ilalim ng mahigpit na mga regulasyon ng bayan, na kinabibilangan ng pagbabawal sa alkohol. Ang mga pag-aaway sa pagitan ng mga manggagawang Brazilian at ang mga Amerikanong tagapamahala ay naging pangkaraniwan ng nangyayari. Sa isang kaguluhan sa mga tuntunin sa cafeteria, sinira ng mga empleyado ng Fordlandia ang karamihan sa kanilang mess hall, gamit ang mga machete, at itinulak ang mga truck ng bayan sa ilog. Sa kalaunan ay nalugi si Henry Ford ng $20 milyong sa kanyang magiging paraiso, ng kanyang mga manggagawa, ngunit nabigo ang bayan ng Fordlandia na gumawa ng anumang latex para sa kanyang mga sasakyan. Dahil hindi pa siya nakakabisita sa lungsod mismo, ay ibinenta na lang niya ito sa gobyerno ng Brazil noong 1945 para sa mga penny sa dolyar. Nabawi ng ilan ang malalaking bahagi ng campus ng Fordlandia sa mga nakaraang taon, ngunit marami sa mga gusali nito ay nakatayo pa rin, at ang bayan ay naging isang minor destinasyon na ng mga turista para sa mga backpacker at researchers. Ano ang masasabi mo sa ating trivia ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.